Mga kabay, welcome back to my channel. Ang inyong mga kabay, nagbabalik ito. Ang gagawin natin ngayon sa araw na to mga kabay, bali magripat lang ako ng rose. Kasi ang kanyang mga kabay, yung kanyang soil, hindi talaga to pwede yung ganito. Dapat mas 80% yung lupa kaysa ipa ng palay sa totoo lang. Kasi halimbawa mga kabay, magdidilig tayo, yun nga, basang-basa, gusto natin na basang-basa. Wala pa siyang mga kabay, wala pa siyang 20 minutes, wala na naman siyang tubig, wala siyang masisipsip, wala siyang isusupport sa kanyang mga sanga, sa mga dahon or bulaklak. Kaya ang nangyari mga kabay, pakita ko sa inyo. Ito, ayun ako, grabe. Ito sa mga kabay, sa totoo lang mga kabay, sobrang gaan niya. Yan yung rose, yan, tapos na sa mamulaklak, pero grabe, sobrang gaan niya. Biruin mo, yan, sa yung kanyang taniman, ang laki. Tapos nabubuhat lang natin, kaliwang kamay pa. Kaya ang dapat natin gawin, pag may mga ganito tayong rose, dapat talaga mga kabay, 80% yon lupa. Yan. Tapos ito, pagkatapos mamulaklak, ito, tatanggalin na natin yung kanilang mga bulaklak mga kabay. Kasi, para magsanga siya ulit ng panibago, mag-start na naman siya magbulaklak kapag marami ng ugat yung sa baba. Kasi mga kabay, sa mga halaman, ang daming kasi kapag kunti yung ugat, hindi sa mamulaklak, magtaka ka bakit hindi na mamulaklak yung mga halaman mo. Pero pag marami siyang ugat mga kabay, lalo na kung mga ganito yung pagtamna natin na valde, ganito kalaki o paso na ganito, kasi ayaw natin na simple yung natin, yung halaman. Gusto natin na maganda. O dito natin siya itanim sa malaki. Magpakita rin sa mga kabay na marami siyang bulaklak na ibibigay at saka magaganda siyang Ito alam ko sa ko kasi ito mga kabay, sa anak ng boss ko. Grabe gamot mga kabay. Baka yung nagdadala nito para gumanda lang siya yung linalagay ng mga gamot, pero hindi maganda yon sa halaman mga kabay. Hindi siya nagtatagal, sa totoo lang. Hindi naman paninira. Mas maganda yung natural na paraan para sa mga tanim natin. Ito wala, sobrang daming kung nakikita nyo, nagdadagdad, pa yun iba ko yung camera para kitang-kita yung kanyang mga dahon. Ayan yan, kulay green pa. Yan yun siya. Ito pinutol na to, matandang na rin to mga kabay, matandang rose. Ayan pero ang kanyang ugat niyan, makikita natin yan mamaya pagka tinanggal natin yan. Kasi dito uubusin talaga natin yan mga kabay mamaya, yung niyan. Sana ba yung gunting ko? Wait lang mga kabay. Mga kabay, ito kailangan natin itong ikat. Tanggalin natin yung yan pinutol na natin, itong kabila ganun din. Yan, dito natin putulin sa bandang baba mga kabay, mag-sacrifice tayo ng yan, ito, pinutol na natin. Ang nangyari ngayon, wala na siyang matandang ugat. Yan, ugat dahon. Ito, hindi ko pa ito pwede pakialaman kasi baka ma-stress siya, baka kasi iriripat natin, tanggalin natin yung ito, tanggalin natin ito mga kabay. Yan, mga kabay puro talaga sa puro ipanampalay lang. Yan yan, puro sa ipanampalay, wala siyang lupa. Yan, wala siyang lupa mga kabay. Yun ang problema mga kabay. Paano yan maano? Hindi talaga sa mga kabay. Nakikita nyo yung mga ugat na maliliit. Ito itali ko lang to mga kabay para hindi sa huwalay-huwalay. Yan, ito madali lang itong makarecover mga kabay, kahit tatanggalan natin to ng lupa. Yan madali lang yung makarecover. Kuha lang ko ng panali ulit. Ito tali ko lang yung kanyang puno. Yan, tali lang natin para hindi sa gagalaw-galaw mga kabay. Yan, tali lang natin kasi ililipat natin sa malaking sa malaking tawag nito paso. Ayan yun. So, grabe mga kabay, ang dami niya sanang ugat. Ang problema,
hindi makakapit mga kabay. Sobrang sobrang buhaghag lang siya. Yan siya. Tapos ang gagawin natin, kumuha na ako ng lupa, ayan oh. Yan. Mag-mix tayo ng ipanampalay dyan. May kasamang coco cubes. Ito siya. Yan, coco cubes. Yan. Malaking tulong dito mga kabay. Okay, mag-start na tayo. Ito, ilagay ko lang sa daan. Yan. Okay na yan. Ito siya. Yun, kailangan mga kabay 80% yung lupa para mabuhay naman yung natin. Yan siya. Yan. Tapos ilagay na natin dyan. Napakadali lang mga kabay. Tapos siyempre kunin na natin. Ito siya. Tapos lalagyan natin ito ng mamaya mga kabay. Stick. Yan siya. Baon lang natin para ma-press. Yun. Yan siya. Kasi mga kabay sa totoo lang hindi talaga yan mabubuhay. Yan siya. Yun. So lalayan natin ng yan mamaya. Stick ng kawayan. Para hindi siya gagalaw-galaw mga kabay. Yan. Okay na yan. Yun na siya. Yung tinanim natin. Yan na siya. Okay na siya mga kabay. Itong natin. Tanggalin ko lang yung minix natin kanina. Yan, kasi magagamit din natin yan. Okay. Ganun lang siya mga kabay. Yan. Siya. Yan, pag may mga ganyan tayong halaman mga kabay, kailangan lang talaga natin pangalagaan. Kasi sayang yung natin mga kabay. Sayang lang yung tanim natin na maano lang siya mawala. Ito siya, ito yung ginawa natin. Naitanim na natin sa malaking balde. Yan, hindi naman ganun kalakihan. Ayan na yung hitsura niya ngayon. Tsaka tinanggalan din natin siya ng mga mga kabay. Yan, kinat natin yung kanyang mga dulo, yung pinag-anuhan ng bulaklak ito pa. Para ito mga kabay dito, magsanga na yan. Yan, magsasanga na yan. Ang anuhin lang natin yan, pangalagaan lang natin sa dilig. Yan, atras lang kuha lang kong tubig. Kailangan na natin sa madiligan. Yan, kuha din tubig. Yan, diligan na natin. Tapos lagyan natin ng yan mamaya, stick. Yan. Para makakuha na sa kaagad ng minerals mga kabay. Kasi yan na nga, bagong propa natin o bagong ripat, kailangan natin madiligan. Yan, wala namang problema mga kabay. Lagay muna natin to sa malilim hanggang makarecover. Tapos yung isa, yan. Yan na siya. Yan, bababa na yan. Ayan, tumagos na sa ilalim yung tubig niya. Pagka ganito kasi mga kabay, may ipanampalay, napakahalaga din. Kasi, hindi rin mag-i-stack yung tubig. Tulad yan, lumalabas na sa pinakababa. Yan ang bilis. Yun, Yan. Pero pag walang ipa yan mga kabay, hindi lalabas yan mga kabay. Lalo na yung pag ginamit natin yung lupa lang na ordinary, wala yan. Kasi baka hindi natin alam acidic. Kaya mga ginagawa talaga natin, mga tamang pamamaraan. Kasi yung mga halaman natin mga kabay, napakalaking tulong din yan. Pagka tayo nakabinta, malaking bagay din yan mga kabay. Ito sa susunod, magmarkot naman tayo nito para makita nyo kung maka-recover na talaga siya. Ito pwede nga, may isa kasi dito yan, may papakita pala ako sa iyo. Ito una ko sa niripat mga kabay, pero hindi ko sa sinabay kasi sabi ko nga gagawa natin ng video para mapanood nyo rin. Kaya ito hinuli ko, itong isa inuna ko para maka-recover. Mga lang mga kabay,
isang buwan na rin siya. Kasi dito lang din sa tinanim, sa ganitong plastic na itim. Tapos ito, linipat siya. Inantay ko lang na makarecover. May mga panibagong agad na tumutubo. Tulad nito, yung pinutol natin. Yan o, pinutol natin. Yung ano niya, yung pinakadulo, yung pinag-anuhan ng bulaklak. Yan ang mahalaga mga kabay. Kailangan talaga natin putulan. Kasi pagka hindi natin putulan, ay hindi sa mag-ano mga kabay. Tulad nito, medyo matanda na yung puno. 100% mga kabay, magbibigay ka agad ng bulaklak yan. Ano ko sa inyo. Kasi, wala na sa ibang susuportahan kung hindi yun na lang yung mga bago niyang sibol na sanga. Ito siya. Yan, siyempre, diligan din natin. Yan siya. Ito mga kabay, hindi na kailangan maraming pandilig kasi nakaano na yan. Parati na yung basa yung ano niyan. Ilalim. Yan siya. Yan o, maliit lang din yung paso na pinagtaniman natin. Ito sa mga kabay. Sa ngayon, makikita nyo naman ito, luma yung mga dahon. Ito mga kabay, bago na. Yan o. Yan. Kaya nga inantay ko talaga makarecover. Ay, nagbigay na kaagad siya ng bulaklak. Di ba? Nagbigay kaagad siya ng bulaklak mga kabay. Isang buwan lang mga kabay. Kasi, yung lupa na ginamit natin, kanyang soil, 80% yung lupa. Yan o, 80%. Hindi sa katulad dati nung puro ipa ng palay. Ito siya. Hindi sa po pwede mga kabay na puro ipa ng palay. Ay, may dalawa pala kung dito. Yan, ko lang, itabi ko lang. Yung dalawang halaman na experience ba. Ayan o. Yan. Experience yan mga kabay. Yung natin, pandakaki. Yan, natuyo din. Kailangan natin din diligan. Kawawa naman. Kuha tang tubig. Yun. Kailangan natin madiligan. Kasi halaman natin yan. Yan. Tapos yung injiputos. Diba? Yan siya. Yan. Yung buti ng cook mga kabay, ginawa natin. Ganyan lang siya. Diba? May stand siya mga kabay. Hindi na kailangan bumili. Yan. Namumulaklak na yung pandakaki natin. Yun, ito sa mga kabay, hindi, yan, lapit natin dito. Kapag ganito kasi lahat mga kabay, puro ipa ng palay, wala yan mga kabay. Kawawa naman yung halaman natin. Kaya, ang kailangan talaga natin gawin, 100% yung lupa, tapos 20% yung ipa ng palay para mas maganda yung mix. Pagka nagdilig tayo, hindi rin siya magiging putik. Natutuyo pa rin yung lupa mga kabay kasi kapag putik naman nalulugaw, mabubulok din yung mga ugat. Kapag sobra naman yung katulad nito, puro ipa ng palay, puro ganito, yan, makatikim nga siya ng tubig mga kabay, pero maya maya wala na rin siyang masisipsip kasi lahat ng tubig mga kabay lalabas dyan sa ilalim. Yan, tulad nito basa pa rin yung taas, binaba niya lahat ng tubig, pero nananatiling basa yung mga kabay kanyan lupa. Yan. Tapos ito naman naka-recover na. Yan, ito, ayan o. Kung nakikita nyo, mula nung niripa, ay ito pa, may isa pa pala. Itan. May 3 bulaklak siya, ayan o. Yung isa malapit na namumukadkad. Tapos yung dalawa, ayan. Ayan o. Diba? Bagong yung mga kabay, bagong talbos. Yan, sa rose natin. Kasi ang rose mahirap din alagaan. Yan. Ito dito, ito mga kinat natin, ayan na siya mga kabay, marami na siyang sumisibol, ayan o. Yun. Yan siya. Ilang piraso din yan nasa baba mga kabay. Yan, ito pa, ayan pa o. Yan, ganun lang siya kadali. Tiyaga lang sa pag-aalaga ng mga halaman. Ito yung isa. Yan. Bagong lipat natin. Okay. Ito hindi masama tayong gumamit kasi gusto natin magiging buwaghag, pero wag naman yung purong ganito tulad sa nangyari dito kanina. Kailangan pa rin 100% yung 80% yung lupa, 20% yung ipa ng palay. Kasi hindi pa tayo gumamit ng compost. Pagkaano mga kabay, gagamit din tayo ng compost. Saka pinakadabis mga kabay, kapag may naghuhugas kayo ng isda,
yung pinaghugasan yung mga kabay, isda, manok, yung malalansa na bagay mga kabay, gustong gusto nila yan. Kahit sa mga orchids natin, gustong gusto talaga nila yan. Okay, sana nakapagbigay ako ng konting idea sa inyo. Saka manghingi din ako ng favor. Yan, paki-like, paki-share na lang yung video natin. Saka paki-subscribe na rin mga kabay. Para pagka may mga bago tayong upload na video, parati kayo naka-update siyempre. Ang inyong mga kabay, kita-kit sa sunod na mga video.